Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at susundan po natin yung ipinangaral po natin kahapon tungkol sa panalangin. Bago pong lahat, tayo po ay dumulog sa Diyos, aming amang nasa langit. Lumalapit po kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasang lagi mong ibinibigay. Gayon din sa lahat ng mga pagpapala at kabutihan mo sa araw-araw. Ikaw po ang dahilan kung bakit tinatanggap namin ang lahat ng ito. Pangunahan mo kami, O Diyos, pagpalain ang maghapon, pagpalain mo ang mga sandali na kami po'y mag-aaral ng mga salita mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho nating basahin ang aklat ng Galacia, Kapitulo 4, talatang 6. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, na tumatawag sa Diyos ng Ama ko. Buksan po natin ang aklat ng Pilipos, ang kapitulo po ay 4, talatang 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, kahapon po ay natalakay natin yung simpleng panuntunan sa maayos po na pananalangin or panalangin. Kasi hindi naman po lingid sa ating kaalaman na mayroon po tayong mga manggagawa sa loob ng simbahan. May pastor po tayo. Maski po pastor ay hindi naman po excuse pagdating sa mga minsan ay hindi maayos na panuntunan po sa panalangin. Kasi may mga pastors din po tayong naririnig na marami din pong ginagamit na Panginoon sa kanilang panalangin. Kung hindi man Panginoon, Lord God, Father God, tapos nag-hallelujah. No? Hindi po masama na banggitin ang pangalan ng Panginoon. Pero alam ho natin na kapag paulit-ulit na ho itong ginagamit kapag nananalangin, ay hindi na po magandang pakinggan. No? Yun nga po, ang binibigyan ko ng diin din kahapon ay tayo po'y nananalangin unang-una sa Diyos. Pero sa loob po ng simbahan, may mga tao, may mga kapatid po tayong nakikinig dyan. May tenga po yung mga yun. Paano po pag may mga degree holder, may mga professional po sa loob ng church? Alam nyo naman po yung mga yan. No? Lalo na po kapag merong nagmaster po sa English, nagmaster po sa kung anumang mga degree na meron po sila, medyo foul po sa kanila yung mga paulit-ulit na salita na ginagamit po natin. No? Kaya mahalaga po na magkaroon po tayo ng maayos na sistema or panuntunan po sa ginagawa nating panalangin po sa loob ng simbahan. And we as pastors, communicators of God's Word, kailangan po magsimula sa atin yung maayos na panuntunan na ito. Paano po natin sisimulan? Siyempre, yung sinasabi po ng aklat ng Galacia, dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, meron po tayong Espiritu ng Panginoon. And because we have the Spirit of God in our lives, it is the Spirit of God who enables us to pray according to the perfect will of God. Kaya ho tayo nakakadulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at kaya nagagawa nating manalangin na hindi ho ayon sa pamamaraan din ng tao madalas, kundi sa pagdulog ng Espiritu Santo, ay nagagawa ho natin ang mga bagay na ito. But of course, we're not only experience the leading of the Holy Spirit na dalhin po tayo sa pagiging extreme, mga kapatid, na hindi na tayo maghahanda, hindi na natin paghahandaan ang ating pong pananalangin. Mahalaga po na kahit po sinasabi nating we are being led by the Spirit of God, kailangan po well-prepared po tayo sa atin pong pagtayo, na hindi naman po yung tatayo ka ay hindi mo alam ang sasabihin mo, hindi mo alam ang kaliwat kanan ng ginagawa mo. Kailangan po maayos yung sistema, mga kapatid, kasi ang pinaglilingkuran po natin, deserve niya yung pinaka-the best sa atin. Deserve niya po yung pinakamahusay nating pagtuturo o paghahanda na gagawin sa bawat task na ipinagkakatiwala niya ho sa atin. Kaya doon po sa Galacia ay dumulog tayo, lumapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng paggamit ng
pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ama sa langit, lumalapit po ako sa pangalan ni Jesus. Ano po ang kasunod? Doon naman sa Pilipos Kapitulo 4, talatang 6, nabanggit po doon yung dalawang salita na dapat ay maging simpleng panuntunan natin. Matapos mong lumapit sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang kasunod po ay magpapasalamat na tayo. And again, napakarami ho nating dapat ipagpasalamat. Hindi ho porket dalawa lang ang pattern na o panuntunan na gagamitin mo ay magiging maiksi na ang panalangin mo. Hindi naman po after ang Panginoon sa mahabang panalangin, at meron pong panahon na mahaba ang panalangin mo dapat, katulad po kapag ang ginagawa niyo po intercession or intercessory prayer, ay dapat po'y mahaba yan kasi kung saan-saan po pumupunta yung prayer of concerns po natin. Pero pagdating po sa loob ng simbahan, pag ikaw po'y mananalangin, dapat po kung ano yung context ng ipagpipray mo, doon ka lang mag-focus. Hindi ho yung opening prayer pa lang, parang intercessory prayer na. Opening prayer pa lang, parang meron ng groaning in the spirit na kasi umiiyak na, humahagulgul na. Pagkatapos meron pang mga may mga patlang pa yan na kapag merong hang time, ginagamit na yung hallelujah, hallelujah, Lord, Father God, Lord God, Panginoon ng paulit-ulit. So nakikita niyo mga kapatid yung simpleng mga lapses natin, simpleng mga pagkukulang natin na kapag hindi ho na-address yan, makakasanayan natin at dadalhin po yan ng mga dumadalo po sa simbahan. Magiging magiging panuntunan din nila kung ano yung napapakinggan nila at nakikita sa atin. Pero kung maayos po ang ating panuntunan sa panalangin, sila po ng mga miyembro, magtatanong din sa isip nila, maganda yung panuntunan na sinusunod sa panalangin. May sistema, kaysa naman po walang sistema. Natatayo ka sa unahan na parang out of nowhere na yung ginagawa mong panalangin. No? Kaya mga kapatid, huwag naman po kayong masasaktan, pero totoo po na kapag nirecord mo ang panalangin mo, mapapansin mo ang dami mong ginamit na Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, Father God. Pagkatapos ay Hallelujah. No? Paulit-ulit po yun mga kapatid. Pero ang katotohanan po, hindi talaga tayo well prepared sa atin pong ginagawa. Tinatakpan lang po natin nung salita na ginagamit natin ng paulit-ulit para sabihin natin maayos na po tayong manalangin. So, wag ho nating ipagwalang bahala ito mga kapatid kasi dapat nasa kaayusan po tayo. Kasi nga po, ang simbahan ng Panginoon dapat maayos. So, matapos kang dumulog sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, magpasalamat ka, kahit anong konteksto yan, kahit na ano ang ililid mong panalangin, whether sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, naimbitahan kang manalangin sa party, naimbitahan kang manalangin sa mga pagtitipon ng mga taong gobyerno, lalo na ho ngayong eleksyon. Mga kapatid, may mga tumatakbo po na mga taong gobyerno na tatawagin nila ngayon yung mga taong simbahan, mga pastors, mga church leaders. Paano po kung ikaw ay naatasang manalangin, manguna sa panalangin sa mga ito? Pagkatapos ikaw ay tumayo sa unahan, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, lumalapit po kami Panginoon. Lord God, pangunahan mo po kami Lord God. Ikaw po ang manguna Panginoon, Lord God. Pangunahan mo po Panginoon, Father God, ang pagtipo na ito Lord God, Panginoon. Kita niyo po yung ganong klase ng pananalangin mga kapatid, na nasa harapan ka ng Diyos at nasa harapan ka ng mga taong gobyerno. Ano na lang po ang sasabihin sa atin? Di ba? Hindi man po magsalita yan sa atin ng verbal, pero sila po, nag-iisip sila, bakit ganito ang panalangin nito? Paulit-ulit na lang yung mga salitang ginagamit. So napakahalaga po na kapag matapos mong magpasalamat, ikaw ay hihiling na sa Panginoon. At kapag ikaw ay humiling, sabihin mo na sa Diyos yung lahat ng pangangailangan mo, pangangailangan ng pamilya mo, pangangailangan ng mga taong nasa harapan mo,
pangangailangan ng simbahang kinaaniban mo. No? Huwag mo natin kaliligtaan yun. At ito po ang caution doon, mga kapatid. Pag tayo po'y nagpasalamat na sa una, pagkatapos ang kasunod ay paghiling, matapos nyo pong humiling, natapos na halimbawa yung mga kahilingan mo, huwag na po kayong magpapasalamat ulit. O kaya natapos na yung pagpapasalamat mo, tapos nagpasalamat ng nagpasalamat, humiling, nagpasalamat ulit, humiling na naman, nagpasalamat na naman ulit. Paulit-ulit na naman po. Ang pakay po ng ating ginagawang pag-aaral, once na nagpasalamat ka na sa una, itodo mo na yung pagpapasalamat mo at nararapat mong ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil pag pumasok na yung paghiling, matapos kang humiling, huwag mo nang babalikan yung pagpapasalamat. Kasi ang tendency po, kaya humahaba ang panalangin, dahil po nagpasalamat ka na sa una, pagkatapos ay natapos ka na sa paghiling, magpapasalamat ka na naman sa dulo. O kaya, inuna mo na yung paghiling, binaligtad mo naman, pagkatapos ay nagpasalamat ka na. Dapat po ang una, pagpapasalamat. Pagkatapos, hihiling ka, at matapos mong humiling sa Panginoon, yung natapusin mo na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo yung iyong panalangin para maging maayos naman po tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Now, kayo pong mga nakikinig sa atin pong ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos, subukan niyo po. Manalangin kayo ngayon. Gaano mo karami binabanggit ang pangalan ng Panginoon? Lord God, at saka Father God o kay Hallelujah. Try niyo po ang sarili ninyo para malaman po ninyo, ay tama nga na naman si pastor, na dapat ay mayroong sistema. At ito pong sistemang ating tinuturo, napakasimple lang po eh. 2 aklat po sa Biblia ang pinagkuhanan natin. Una, ikaw ay anak ng Diyos. At dahil ikaw at ako'y anak ng Panginoon, tinanggap natin mula sa Kanya ang Kanyang Espiritu, ang banal na Espiritu, na sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, ikaw at ako ay makakadulog sa Diyos at makakatawag sa Kanya ng Ama ko. At ang pamamaraan po ng ating pagtawag sa Diyos ay sa pamamagitan po ng pananalangin. Buhay na nga po natin talaga itong panalangin eh. So okay lang po kapag personal mong devotion yan or personal mong panalangin, walang nakakarinig sa iyong iba eh. Pero maganda po na maski sa personal mong panalangin, praktisado ka na. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa personal mong buhay, madadala mo yun sa labas na gawain mo eh. Kung may personal kang pananalangin, kung ano yung gawi mo sa pananalangin sa personal, maging sa corporate na pananalangin po, madadala mo yung sistema na mayroon ka sa personal devotion mo or sa personal na pananalangin mo sa Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po na nasa kaayusan tayo para naman po makapagbigay tayo ng hamon sa nakararami o sa mga taong nilulook up din po ang atin pong ginagawa. Hindi po para ilagay tayo sa pedestal kasi hindi naman ho natin deserve na malagay tayo sa isang katatayuan na tayo po'y hinahangaan na ng mga tao, kundi ang mahangaan po ang Diyos sa ating buhay. At paano po mangyayari yun kung hindi naman po tayo umaayos sa atin pong ginagawa? Mas lalo po nating mapaparangalan ang Diyos kapag nasa ayos po yung ating ginagawa. Kaya ulitin ko po, kung ikaw ay isang church leaders na o church leader na ni-raise up ng Panginoon sa simbahang kinaaniban mo, tingnan mo, suriin mo ang buhay panalangin mo. Paano ka mag-lead ng panalangin sa unahan? Salamat sa Diyos kung nasa ayos na po yung ating panuntunan sa panalangin. Ngunit alam ko po, mas marami po ang wala sa kaayusan pagdating po sa panuntunan sa panalangin. Kaya kung kayo po ay natulungan ng simpleng paalala na ito mula sa banal na kasulatan, isabuhay po natin mga kapatid. Kasi baliwala naman, makinig kayo ng makinig sa akin. Kung hindi naman ninyo isasabuhay, ano ang saysay ng pakikinig ninyo sa akin kung hindi rin naman ninyo isasabuhay?
Kaya ang pinakamaganda po mga kapatid, once na nakita mo ang sarili mo, na tinamaan ka nga dito, na isa ka sa gumagamit ng paulit-ulit na Panginoon, paulit-ulit na Lord God, paulit-ulit na Father God, paulit-ulit na hallelujah sa panalangin mo, then it's time for us to wake up, no? Magising tayo, matuto tayo, magpabago tayo sa ating pong nakasanayan para makita ho natin na mas maganda palang i-embrace yung nasa maayos na sistema kaysa po yung wala sa kaayusan na sistema. Kaya nawa po sa ating ginagawang pag-upload ng mga videos na ito, makatulong po ang salita ng Panginoon. Huwag niyo na lang po akong titingnan kung kayo po ay merong mga nakikitang mga pagkukulang at pagkakamali din sa akin. Yung ibinabahagi pong salita ng Panginoon, yun ang ating titingnan kasi ito ho yung pinaka-the best na yakapin ho natin as long as na tayo po ay nandito sa daigdig, mga kapatid. Kaya baguhan ka man o datihan, alam ko po, isa po kayo sa kinakausap ng Panginoon. Kasi may mga datihan na po sa church, yung mga tinahiran na, napakahirap na pong ituwid, mga kapatid. Lalo na po kung sila po ay mga somebody sa loob ng simbahan na parang nahirang na manggagawa lang sa loob, ay parang hindi mo na makanti, hindi mo na maituwid. Pag napaalalahanan po mo, sila pa yung galit. Mga kapatid, huwag tayong magagalit kahit matagal ka na sa simbahan. Kung ikaw ay merong humble heart, no? Kung ikaw ay merong humility, kung ikaw ay merong spirit of submission, at nakikita mo namang maganda, then hindi naman masama na kahit matanda ka na sa ministry at ang nagpapaalala sa bata pa, din mag-submit ka. Bakit hindi kalugihan yun? Kasi nasa ikauunlad naman po ng ating pananampalataya. Kaya huwag niyo pong ipagdaramdam kung kayo po'y isa sa tinatamaan sa mensaheng ito. Tagal-tagal mo na sa ministry. Pag tumayo ka sa unahan, wala ka nang ginawa, kundi hallelujah, hallelujah. Iiyak-iyak ka pa sa unahan. Opening prayer pa lang. Iiyak-iyak ka na. Opening prayer pa lang. Parang ikaw ay puspos na ng Espiritu Santo. Yung iba nga po, may kasama pang tongues eh. Nagsasalita pa ng tongues para masabing sila po'y puspos ng Espiritu Santo. Mga kapatid, huwag mong ganun. Ayusin natin. Magpaayos tayo. Magpatuwid tayo. Simpleng pamamaraan lang. Lumapit ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Magpasalamat ka. Humiling ka. At tapusin mo ang panalangin mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung kayo po ay napagpala at napagpapala sa ating pong ginagawang pagtuturo, mga kapatid, salamat po sa inyo pong pagla-like, pag-share ng atin pong mga videos na ina-upload. Nawa po patuloy niyo po akong samahan sa akin pong hangarin na maitaas ang pangalan ng Panginoon at siya lamang po mabigyan ng kapurihan sa atin pong ginagawa. Pagpalain po ng Diyos ang atin pong buhay.